Military takeover. Papatalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang may pakana? Ang China. Yan ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Ang magkanda leche-leche na. Pero ano ba ang military junta? Tara, pag-usapan natin. Pag nangyaring militar na ang mamumuno sa Pilipinas, babagsak ang ekonomiya ng buong bansa. Kung malala na ang korupsyon sa flood control ngayon, mas lalong lalala pa ang problema ng Pilipinas. As in, sobrang bagsak na bagsak ang Pilipinas pag nangyari yan. Ganyan ba ang gustong mangyari ng retired generals at pulisya? Baka pagsisihan nyo yung lahat. Pero yan nga ang gustong-gusto ng China. Magulo ang sistema ng Pilipinas tapos papaguluhin pa nila. Isiniwalat yan ni Senate Chairman Senator Ping Lacson sa isang interview na may military huntang nabubuo at nanghihikayat pa silang pabagsakin sa pwesto si Pangulong Marcos. Doon sa civil and military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Were you invited to join po? Yes, na mag-join at saka maging part, just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated, mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na mukhang coordinated or orchestrated and calibrated. Retired police and military po ito, sir? Yeah. Oo. Sir, anong gusto mo mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset, parang wala ang presidente, wala ang vice president, tapos maski yung succession hindi po pwede, so civil military junta. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi pumayag, hindi ako nagre-reply, hindi ako sumasagot, kaya nga dead ma, kasi kung magre-reply kami discussion pa eh. Gaano po kasama yung pwedeng idulot sa bansa? Masama kasi very very few countries like yung sa Burkina Faso ba yan? Yun lang medyo successful kasi yung kapitan na nag-take over, maganda yung takbo kasi di Captain Traore. Yeah. Kasi maganda yung tension. He retained his salary as a captain, hindi siya nagbago ng rank, tapos naging super nationalistic, pinalay siya yung mga foreign investors na nag-exploit actually ng kanilang natural resources. Yun, pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply, meaning yung good results or output or outcome mangyayari rin. Can we say unstable ang government because of this? Yung may mga nagbabanta po ng military? Hindi naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM resign, di ba? Iba naman yun. Yung orchestrated kasama yung paglabas ni Zaldico? Tatanungin ko sarili ko. Yeah, yun ang analysis ko. That's my own analysis. Hindi ko sinasabing yun ang hard fact. Yun ang, kasi series eh. Parang yung pulo, parang yung pag-percolate, parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Sorry sir, orchestrated by who? Ha? Sino po nag-orchestrate? Yung mga groups na interested, mga partisan. Yeah, meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Yung message sa inyo, sir, invitation, tama ba? Well, in so many words. Kayo, anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang inyong salubin.